Here I come. Yeah, boy. Here I come. Nice. Oh my God! Oh my God! Here I come. They don't get lucky. Talo! Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito pag-usapan natin tong another invitational match between dito kay Efren Reyes, the Magician, versus kay Klaus Zobrekis. Ginanap ito noong 2016. Ito yung London Sports Bar Invitational 10-ball tournament, at dito nga hinamon ni Zobrekis, no, isang British pool master, at makikita ninyo yung mga audience talagang pinanonood itong dalawa na ito dahil nga nagkaroon ng invitational match itong si Zobrekis at saka itong si Efren Reyes, at kasama niya rin dito si Bustamante, no. Mamaya nga maglalaban naman si Zobrekis, Bustamante at saka yung isa pang British national. Dito nga mapapanood ninyo si Efren Reyes ang nanalo sa lag, at siya ang magbe-break dito sa rack number 1. Race to 6 ang kanilang match, at 10-ball ito. Winner's break yung kanilang breaking format. At dito nga nag-break si Reyes, may pumasok. Meron siyang available shot sa uno. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga napakaganda nung packeting ni Reyes dito. Unfortunately, merong naka-cluster, no, yung 10 and 7 ball. Medyo mahirap yan dahil kailangan niyang pumosisyon ng maayos dyan para makuha niya yung angle at may pasok niya itong 7 dahil nga naka-cluster dito sa Jess. At dito sinisipat ni Reyes para makakuha siya ng magandang ball position para sa 7. Konting tira lang yan, at yun nga, nakakuha ng position si Reyes. Tingnan natin kung hindi matamaan yung Jess. At doon nga naipasok ni Reyes, no, aiming siya ngayon dito sa 8. At ito naipasok niya, napakaganda ng ball position niya para sa Jess. Unang salpok dito kay Efren Reyes, mukhang makaka first blood siya dito sa laban nila ni Zobrekis. At dito nga naipasok ni Reyes yung Jess. 1-0 ang score natin dyan mga kabilyard.
Maganda yung pagkaka-break dyan ni Reyes, may pumasok na bola doon sa corner pocket sa ibaba. At dito mapapansin ninyo medyo maganda na rin yung layout ng table, no? At tingnan natin kung makagawa ng isa pang break and run dito si Reyes. At dito nga sa kanyang object ball na ito medyo dumikit yung cue ball sa uno. Pero tingnan natin kung mag-play safe si Reyes dito at may tago niya itong cue ball. Sundan natin mga kabilyard. At doon nga naipasok ni Reyes yung uno, no, at nakakuha siya ng magandang ball position dito sa dos. Napakaganda ng layout ng table, mukhang may chance na ma-run out ni Reyes itong rack number 2 na ito. Sundan pa rin natin ito mga kabilyard. At dyan nga sa pagpasok ng 8 na yan, napakatindi talaga ni Reyes sa mga ganitong klaseng tira, no? At mapapansin ninyo, talagang nakaka-break and run si Reyes kapag maganda ang layout ng table. At dito nga, pasok yung Jess ay ang 9 at naitutok pa niya dito sa Jess, no, para sa corner pocket dito sa ibaba. Ang husay ng cue ball positioning talaga ni Reyes dito at hindi matatawaran yung husay niya dyan. Pasok yung Jess, 2-0 yung score natin mga kabilyard. Maganda ulit yung pagkaka-break dyan ni Reyes, no? May pumasok na 2 bola at medyo may cluster dito sa Jess sa gitna at mapapansin natin maganda na rin yung layout ng table. So kailangan lang i-break ni Reyes dito yung cluster na ito para maka-break and run siya ulit. Aiming sa kanyang object ball itong uno para makaposisyon dito sa ball number 2, no? At medyo alanganin yung pagkakaposisyon ng bola dito. At kailangan niyang i-break talaga itong dos na ito. Medyo merong sinipat si Reyes, baka sakaling maipasok niya sa corner pocket. At dyan nga sa tira ni Reyes na yan, mukhang makaka-break and run na naman siya dito sa rack number 3.
Talagang pinapakita niya dito, talagang hindi niya bibigyan ng chance itong kanyang kalaban na si Sobrequis. At napansin ninyo talagang si Sobrequis na na-amaze sa mga tirada ni Efren Reyes dito. At dito nga, pasok ulit yung Jess. Panalo si Reyes dyan sa rack 3. 3-0 ang score natin mga kabilyard. At dito makikita natin talaga kung papaano lampasuhin, no, ni Reyes dyan sa tatlong rack na yan. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga, mahusay din yung pakikipag-trading ng play safe nitong si Sobrequis, no? At kailangan ng mag-2 rail kick shot ni Reyes para patamaan itong uno. Napakahusay nung napakanipis na tira na yun ni Reyes. Muntik pang pumasok yung Jess. At dito nga, medyo may chance na, no, si Sobrequis para maipasok niya itong Jess na nakabalandra dito sa corner pocket. Unfortunately nga, naitago ni Reyes itong cue ball at kailangan niya mag-kick shot ulit para sa uno. Sundan natin ito mga kabilyard. Mahusay yung ginawang jump shot doon ni Sobrequis, no? Naipasok niya yung uno, pero medyo malayo itong dos para makuhanan ng karambola ni Sobrequis yung Jess. Tingnan natin kung uobra yung gagawin niya dito. Pumasok yung dos, no, at napakaganda ng posisyon niya dito sa tres. At dito nga mukhang nakakuha na ng momentum si Sobrequis, no? Mukhang may chance siya ngayon na may run out itong rack number 4 at makakuha ng isang puntos. Mahusay din talaga itong British national na ito. Isa rin to sa mga lumalaban sa Mosconi, no? At mapansin niyo marami na ring tournament na napanalunan itong si Sobrequis. Talagang formidable na kalaban ni Efren Reyes, kaya pala naghamon itong si Sobrequis kay Reyes. Last ball siya dito para sa rack number 4. Mukhang ito siguradong tira na yan. Pasok yung Jess. 3-1 ang score natin, no? Lamang pa rin ng dalawa si Reyes. At dyan nga sa break na yan ni Sobrequis, no, 4 na bola kaagad ang pumasok. Pero naka-cluster yung tatlong set na yan. May available shot dyan si Sobrequis at dito nga mukhang may chance na siya na ma-run out ulit, no, break and run itong rack number 5. Panoorin natin mga kabilyard.
Napakahusay nung positioning dyan ni Sobrequis, at dito nga mukhang makaka-break and run nga siya dahil nga napakaganda nung break niya. 4 na bola yung pumasok, at dito last 2 ball na lang si Sobrequis. Medyo maganda yung pinapakitang ball position dito ni Sobrequis, at ito nga aiming na siya ngayon sa last ball para dito sa Jess. Napakahusay nung rack na yan, no, para kay Sobrequis. Pasok yung Jess, 3 tong score natin yan mga kabilyard. At dyan nga sa break na yan, Sobrequis, may pumasok na isang bola. Available pa rin ang shot niya dito sa object ball, no? Itong ball number 1. Mukhang maganda ang pinapakitang tira dito ni Sobrequis, no? At hindi talaga magpapatalo dito kay Efren Reyes. Mapapansin ninyo, isa rin sa mga magagaling at mahuhusay na pool master ng British or UK itong si Sobrequis. Mapapansin din ninyo dito yung kanyang husay sa cue ball positioning at packeting, kaya hindi mag-atubili si Reyes dito na mag-ingat dahil nga pwede pa siyang mahabol at matalo. Race to 6 ito mga kaibigan. 3-2 ang score natin at nasa table pa rin itong si Sobrequis. Sundan pa rin natin mga kabilyard. At dyan nga sa tira na yan, medyo manipis, no? Kaya kumalang dito sa corner pocket itong ball number 5. Medyo alanganin yung position ni Reyes dito, pero pwede siyang mag cushion first, no? Para patamaan yung 5 at pumasok. At doon nga sinipat ni Reyes kung saan pupunta yung bola. Tingnan natin kung magagawa ng paraan niya ni Efren Reyes. Sundan natin mga kabilyard. Napakahusay nung ginawa na yun ni Reyes, no? Talagang kung saan niya inilagay yung kamay niya, doon pumasok at lumabas yung kanyang husay at galing sa cue ball positioning. At dito nga mukhang hindi na pagbibigyan ni Reyes at kailangan niyang pumosisyon ng isa pang puntos para dito sa tira na yan. At dyan nga sa pagpasok ng 9 na yan at pumosisyon itong cue ball, makikita natin dito talagang hindi pwede magkamali itong si Sobrequis dahil kayang tapusin ni Reyes yung table, no? At dito nga panalo si Reyes dyan, another point. At dyan nga maganda yung pagkaka-break ni Reyes, no? Merong 2 bola na pumasok at maganda rin yung position niya dito sa 1. Medyo may cluster lang itong 9 at 10 at saka itong 2 at saka 6. Pero tingnan natin kung makaposisyon ng bola si Reyes dito. At doon nga medyo kumagat yung pectus ni Reyes at na-scratch siya.
Unfortunately, talagang ball-in-hand advantage dito kay Sobrekis, no? May chance ngayon itong si Sobrekis na maka-steal ng isang rock dahil na-scratch nga si Reyes, at kailangan i-break ni Sobrekis itong 9 at saka itong Jess para sa isang malupit na setup. At dito nga na i-break ni Sobrekis yan at nakaposisyon siya sa 7. At dyan nga, foul ang ginawa na yan ni Sobrekis, no, na unang tinamaan yung Jess. Kaya makikita natin pwedeng mag-ball-in-hand advantage dito si Reyes, at ito nga, kinuha niya. Ball-in-hand advantage yan para mas mainem, no, yung kanyang posisyon para dito sa Jess. At yun nga, naipasok ni Reyes yung 9. Medyo alanganin talaga si Sobrekis doon. Nauna na sa top of the hill itong si Reyes. 5-2 ang score natin dyan, lamang ng 3 si Reyes. Panoorin natin mga kabilyard. Medyo alanganin yung posisyon nitong cue ball, no, dito sa DOS, at kailangan talagang bigyan ng malupitang play safe ni Reyes itong DOS na ito. Pero dito nga sa tingin ko medyo kukuhanan ng play safe muna ni Reyes dahil wala naman possible packeting ito dahil nakaharang nga itong 8. At dito nga tinutok niya, intentional foul, no, si Reyes, idinikit niya itong ball number 3 sa DOS para walang possible shot itong si Sobrekis, at kailangan niya mag-counter safety. At dyan nga na-open itong DOS, no, kay Reyes, at hindi nag-counter itong si Sobrekis. Pero dito nga mapapansin ninyo open na ang table kay Reyes. Ayun, sumablay si Reyes, kumanto, at may chance ulit na makabalik sa table itong si Sobrekis. At dito nga aiming sa 5 itong si Sobrekis, kailangan pumosisyon doon sa 6, at napakahusay nung ginawa niyang tira na yan. May chance ngayon si Sobrekis na pumuntos, no, dito sa rack number 8 na ito dahil napakaganda na ng layout ng table, at sa mga ganitong mga tirada, sabi nga ng maraming pool master, alam na this. Ayan nga, aiming siya sa 8, pasok yung 8 na yan. At last 2 ball na lang si Sobrekis sa rack number 8. Mukhang makakapuntos nga siya dito. Pasok yung 9. Ay, sumablay. Knock shooting gallery. Ayan, ang sinasabi nating overconfident itong si Sobrekis. Dahil dyan, very disappointed si Sobrekis at kaya nang tapusin, no, ni Reyes itong rack na ito. So, panalo si Reyes dito. Sa palagay ninyo mga kabilyard, bakit nagmadali itong si Sobrekis? Mukhang meron siyang pinagdadaanan. At dito nga, mukhang mananalo si Reyes. Pasok yan, panalo si Reyes.
Congratulations. Thank you guys for watching. See you on my next video. Don't forget to subscribe.